Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. This is the 22nd anniversary po ng church. Muli po natin palakpakan ng Panginoon. Salamat sa Lord sa kanyang kabutihan, katapatan sa bawat isa sa atin. Welcome po muli sa bawat isa. And we believe, ito po malimit kong sinasabi. God has a purpose why He brought us here. Wala pong aksidente sa Diyos. Ang Diyos ang siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng tao. Lalo na po kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, patutunayan ng Diyos na ang ating pagtitiwala po sa Kanya ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Amen? At ngayon po muli tayo makakapag-aral ng salita ng Diyos. Magkaroon muna po tayo ng sharing sa mga sandali pong ito. Alam niyo po, napakahalaga ng salita ng Panginoon na ating natututunan. Okay, we will study now the Word of the Lord. But of course, first of all, so muli po nating batiin or pasalamatan ng Panginoon, Happy 22nd Anniversary, Win Hong Kong Church. Palakpakan po natin ng Panginoon. For 22 years, sinamahan tayo ng Diyos, iningatan, pinalakas, and we believe patuloy at patuloy na samahan at palalakasin ng Panginoon. Okay, tanungin ko lang po muna, baka mayroon pa rito. Sino yung nakasama namin nung nasa Wan Chai pa tayo? First year. May ba rito ngayon? First year na nag-celebrate tayo nung nasa Wan Chai pa. Ay, wala na rito ngayong nakasama. I think meron tayo na nasa office, no? So, ibig sabihin, halos lahat bago na talaga tayo. So, marami na po tayo na pinagdaanan, blessing ng Panginoon. Sabi ko nga po, pag ini-evaluate natin yung ating church, kung hindi lang tayo umuuwi ng Philippines, baka po mga 300 to 500 na tayo sa dami ng nakasama natin, umuuwi, then napapalitan. Kami imagine for 22 years na tayo po ay nag-exist because of His mercy and His love. Nakita po natin yung kabutihan at katapatan ng Panginoon. Amen? Okay, let me begin with this question. Isang bagay po na magpapaalala sa atin. How can we proclaim to the world that Jesus alone is the Savior? Based from our team is proclaim this anniversary. How can we proclaim to the world that Jesus alone is the Savior? Paano ba natin sinasabi sa ating mga mahal sa buhay na ang Panginoong Hesus lang ang ating tagapagligtas? At bakit mahalaga na ang pagliligtas ng Diyos ay maintindihan po natin? So lilinawin po natin yung question na yan. And we will, so with this title, okay, the title of our conversation is Speak About Jesus. Speak about Jesus. In line with our theme about proclaim. Speak about Jesus. Let's begin this verse, our key verse. Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. They never stopped. So ang tinutukoy po dito ng writer ng Book of Acts ay wala pong iba kundi ang ating mga naunang mga kapatid sa Panginoon. Ang mananampalataya, that is from Acts chapter 5, verse 42. They never stop proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. If there is one truth or masasabi ko po na pwede natin itong pag-isipan, to pray for it, to ask the Lord kung ano ang message niya sa atin. At least for the whole week, we will pray for it and ask the Lord, ano po ito sa atin? I want you to remember this statement. We can proclaim the gospel of Jesus unceasingly by living devotedly for Him. We can proclaim the gospel of Jesus unceasingly by living devotedly for Him. Ano pong ibig kong sabihin dito? When we say proclamation, ito po yung ating pagpapahayag. Kaya sabi ko kanina sa ating title, Speak About Jesus. Paano natin kinikwento ang kabutihan ng Diyos? The gospel of Jesus means doon po sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Jesus sa ating pong buhay?
Kaya pagka sinabi po natin na the gospel of Jesus, ito yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa tao. Papaano nagkaroon ng pagliligtas? Kaya po yun yung term ng Biblia, the gospel of Jesus. So every time we share the gospel of Jesus, ibig sabihin, binabahagi po natin yung pagmamahal ng Panginoon. At ginamit ko yung term na unceasingly. Ibig sabihin, hindi tayo dapat tumigil. At ito po ay mangyayari lamang, I believe, kung ating pong puso ay devoted sa Panginoon. Ibig sabihin, malinaw sa ating isip at puso, Lord, gusto ko at nais ko, Panginoon, na makilala ka ng iba. Na masabi ko sa kanila ang iyong kabutihan. Di ba napakasarap isipin? Di ba na bawat isa po sa atin, for example, kayo ay halimbawa nakikipagkwentuhan or maging sa inyo pong mga anak. At tinatanong kayo, Mami, kumusta na ang trabaho mo sa Hong Kong? Mami, ang tagal-tagal mo na dyan. Kailan tayo muli magkikita? Di ba? Minsan nakakalungkot yung ganon. Na tayo ay talagang gusto mo nating umuwi sa Philippines at mag-spend ng time natin with our loved ones. Pero we need to work. Sometimes yung iba sa atin, narito na for almost 20 years. Meron ba rito more than 20 years na? Wow, biruin mo yun, no? More than 20 years. Nakatapos na yung mga anak, lumaki na. Narito na, binibisita na yung mami, di ba? Pero di ba napakasarap isipin na kapag tayo kinukumusta, nasasabi nyo yung kabutihan ng Diyos. Kung papaano kayo iningatan ng Panginoon. For how many years na tayo nagtrabaho. Saan man tayo dinala ng Lord. Kaya ko po sinabi unceasingly kasi maganda na nakikita natin sa ating buhay, hindi dapat tayo tumigil na ibahagi ang pagmamahal ng Panginoon. Okay, let's read the background of our main text. From Acts chapter 5 verse 16, ito po yung background. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. That's the background. Bakit po sila hindi tumitigil na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon? Because of their experience with Jesus. Naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Can we imagine kung papaano na ang mga may sakit nung panahon ng ating Panginoong Hesus ay pinagaling ng Panginoong Hesus? Nung ang Panginoong Hesus ay namatay, nabuhay at umakyat sa langit, ang mga disciples ang nagpatuloy at naranasan ng mga disciples, nakita kung papaano gumaling ang mga may sakit. At yun po ay nasulat. And I believe hanggang ngayon, ang Diyos ay nagpapagaling ng anumang sakit karamdaman dahil walang imposible sa Panginoon. The point here from our background is this. They build their faith in Jesus. Malinaw sa kanila kung anong kapangyarihan mayroon ang Panginoon. But despite of this, masasabi ko po, miraculous work of Jesus in their lives, may mga tao na hindi pa rin po nakakaunawa. May mga tao na hindi pa rin nila mag-get kung ano yung goodness ng Panginoon. Dumating ba sa buhay natin na sinasabi mo, kinikwento mo yung kabutihan ng Diyos? Yung iba ang term sa iyo, alam mo, bes, ang corny mo ngayon. Dati hindi ka ganyan. Diba? May mga ganun minsan na, ano bang hindi nila mag-get, ano bang pinagsasabi mo? Parang iba ka ngayon. Hindi ka kagaya nung dati. Di ba? May mga ganung situation marahil. Alam nyo ba na panahon pa nila Peter, may mga tao talagang hindi makaintindi doon sa pinapangaral nila Pedro kung sino si Jesus. Maybe this is normal. Kasi nga po wala tayong masyadong idea who Jesus is. Kaya ko po sinabi to para lang magkaroon tayo ng idea na hindi na po bago sa atin kung may mga tao na minsan hindi po tayo maintindihan pag sineshare mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. May mga tao po, kung titingnan natin yung background nito, let me read. Basahin po natin yung background. Matapos nila na maranasan ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, ito po yung nangyari. Then the high priest and all his associates, who were members of the party of the Sadducees, were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail. Grabe, no? Nag-share lang po sila about the goodness of Jesus. May mga taong nainggit. May mga tao na hindi nila mag-get
kung ano yung pangangaral ng mga apostol patungkol kay Lord. Anong ginawa? Ipinakulong pa. Those are the authorities, makapangyarihan. Ayaw maniwala sa ating Panginoong Jesus. Ikinulong sila Pedro. Ikinulong yung mga nangangaral sa Panginoon. So pag titingnan po natin yung record, it will continue, but during the night, an angel of the Lord opened the door of the jail and brought them out. Ano nangyari? Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Na-imagine niyo po ba? Nakakulong sila. Subalit isang anghel ang pinadala ng Diyos. That is the literal angel po ha. Hindi po yan symbolism na mabuting tao lang. Kasi di ba sa ating mga Pilipino, mayroon tayong tinatawag na, ay salamat nagpadala ang Diyos ng anghel. Pero friend mo lang yun na tumulong sa iyo. Di ba mayroon ganun tayo, ay salamat may angel si Lord ngayon. Pero friend mo yun. Or maaaring isa sa mga kaibigan mo na ginamit ng Lord to bless you. At ang naiisip mo yung kabutihan ng Panginoon, Lord, salamat sa angel. Ganon tayo minsan. Pero ito pong event na to, literal angel po yan. Kasi pag binasa po natin yung mga sumunod dyan, yung mga leader na nagpakulong sa kanya, the following day, pumunta po doon sa kulungan. Nakita nila yung mga security, nakatayo pa sa my door. Nakalock yun pong cell. Nung buksan nila, walang tao. Kasi nga, pinalabas nung angel eh. At ang command ng angel, tell the people all about this new life. What is new life? That is a life with Jesus. Ang isa pong tao na nagtiwala sa Panginoong Jesus, o sa puso niya, magkakaroon siya ng bagong buhay sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus lang po ang may kapangyarihan para baguhin tayo. Sa totoo lang, hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. Kaya nga tayo nag-i-struggle eh. Kaya ang term ng Bible dito, the new life. And that is a life in Christ. Si Lord lang po ang may magagawa diyan. Kaya sabi ng anghel sa kanila, ito ang sabihin nyo sa mga tao, ang patungkol sa bagong buhay na tinanggap nyo mula sa Panginoong Hesus. So dahil doon po sa pangangaral na yon, yun nga po, medyo nainggit itong mga authorities at pinakulong nila, sinubukan nila na kunin doon sa cell para iharap sa another leaders, pero wala silang nakita. Ano po yung nangyari pag binasa po natin? Verse 25 to 26. Then, nagkakagulo sila ron sa cell, no? Kasi wala sila Peter, wala yung mga apostles. Then, someone came and said, look, the men you put in jail are standing in the temple courts, teaching the people. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. That is the record. At makikita po natin kung papaano pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan doon po sa buhay nila Pedro. Now, sa panahon po natin ngayon, if I will look at it, and if we will put an application in our lives today, probably, hindi na po tayo makukulong physically. Lalo na sa Hong Kong, we have freedom to share the goodness of God. Unlike po, before nung nasa Saudi po ako, 1992 hanggang 1999, nag-work po ako for 7 years. Nabisto niyo tuloy yung age ko, kung ilang taon na ako. Anong biruan niyo yun? 1992 to 1999. Nasa Saudi po kami, nasa Saudi ako, at may gawain po kami ron. Ang tawag doon, underground. Bawal ang gawain sa Saudi noong mga panahon na yon. Pag nahuli, ikinukulong, dinedeport. Sa katunayan, nahuli po ako. Nangangaral ako ng Word of God, nagtuturo ako, nahuli ako ng authority. To cut the story short, kasi pag tinapos ko po yung kwento, baka alauna na. Hindi pa tayo tapos. To cut the story short, hindi po inalaw ng Panginoon na makulong ako. Can you imagine that? Hindi po ako napauwi, tuloy-tuloy yung gawain,
for 7 years na yung gawain po doon. Bagamat underground kami, nagpatuloy. Pag titingnan po natin sa buhay natin ngayon, probably ngayon hindi tayo literal na kinukulong. Pero naisip na po ba natin na minsan, we are in a situation that we're like a prisoner. Na hindi mo magawang, you don't have power to share the goodness of God sa buhay mo because of something maybe that hinders you. Maybe fear, or maybe yung nangyayari sa buhay natin na, kasi baka pag sinabi ko yung goodness ng Panginoon, balikan niya ako na, ay ang buhay mo naman wala sa ayos eh. Tapos praise the Lord ka pa. Di ba may mga gano'n na natatakot tayo na i-share yung goodness ng Panginoon? Kasi baka ibalik yung buhay natin na, ikaw muna ang mag-ayos, wag muna ako. Di ba may mga ganong sitwasyon? Sa ganong sitwasyon, may encouragement is this. Kung ang kabutihan ng Diyos ay nararamdaman po natin, wag mong hayaan na tayo'y making kagaya ng isang bilanggo na dahil sa ating mga, sabihin na natin, pagkakamali, hindi mo magawang sabihin yung goodness ng Panginoon. Alam niyo po, lahat po tayo nagkakamali. Kahit pastor, kahit po sino, walang perfect eh. So kung ang pagkakamali natin ay magiging hadlang para sabihin mo yung kabutihan ng Diyos, kailan mo masasabi ang kabutihan ng Diyos? Ay lagi tayo nagkakamali. Don't get me wrong, hindi ko ginajustify yung pagkakamali natin. Hindi ko sinasabi, okay lang pala pastor magkamali. Sige, magkamali ako ngayon, bukas ako si Jesus, magkamali. That's not my point. Lilinawin ko lang po. Ang point ko lang dito, paano natin tinitingnan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Di ba napakasarap isipin? Minsan nagkamali tayo, pero na-realize mo, Panginoon, tulungan mo ako, Lord, na ma-overcome ko itong pagkakamali na to. And then may nakausap kang ate or marahil papa-counsel sa iyo at nagsasabi sa iyo, ate, grabe yung problema ko, ganyan. Anong gagawin ko? Matutulungan mo ba ako? Minsan yung ating pagkakamali ang maghahadlang sa atin. Yun yung nagiging prisoner, yun yung cell natin. Minsan yung fear natin na sasabihin, nako, baka pag sinabi ko sa kanya to, baka kung ano sabihin niya sa akin, hindi mo masabi yung goodness ng Panginoon. Kinakailangan po ma-overcome natin yon. Sa paanong paraan? By submitting our lives to Jesus. Kasi may kapangyarihan ang Panginoon para palakasin tayo at ma-realize natin kahit po may kahinaan tayo, masasabi mo pa rin sa sarili mo ang kabutihan ng Diyos. Sa simpleng pananalita, pwede mong sabihin sa mahal mo sa buhay, sa honey mo sa Philippines, kahit minsan hindi kayo nagkakaintindihan. Sa mga anak mo, pwede mong masabi, anak or honey, mabuti ang Diyos. Sa trabaho ko sa Hong Kong, iniingatan niya ako. Grabe ang struggle ko sa Hong Kong, pero salamat sa Lord. Dahil hanggang ngayon, may trabaho pa rin ako. Di ba yung ganung bagay, you are proclaiming the goodness of God in your life. At yun po ay nakita at nagawa ng mga apostol. Iba nga lang po yung panahon nila noon. Literal talaga silang kinukulong. Pero ngayon po gusto kong makita niyo yung point na yon, na huwag po nating hayaan na manatili tayong nakakulong sa takot or pangamba sa buhay o yung ating mga pagkakamali from the past na hindi mo ma-recognize yung goodness ng Diyos sa buhay mo. I believe the mere fact na narito tayo, may gustong patunayan sa iyo ang Diyos. Hindi po aksidente na ang salita ng Panginoon ay napag-aaralan natin. He has a purpose why. Let's continue. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. We gave you strict orders not to teach in His name or in this name. Yun yung pong name ng ating Panginoong Jesus. He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Yun yung response ng mga leader. Parang gusto sabihin ng mga leader, pinagsabihan na namin kayo, huwag kayong mangaral. Pero patuloy pa rin kayo. At gusto nyo pa, sabi, you are determined, sabi, to make us guilty of Jesus' blood. Yun yung point ng mga leader.
Parang gusto ng mga leader na sabihin sa mga apostles, pinapamukha nyo sa amin na kami ang pumatay kay Kristo dahil sa pangangaral nyo. Na-offend kasi yung mga leader nung panahon na yon. Dahil sila po supposed to be yung mangangaral ng good news, pero instead na mangaral sila ng kabutihan ng Diyos, sinosuppress pa nila yung mga tao na nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon. Kaya ang masasabi ko po, mapalad tayo, mapalad ang tao, na sa anumang sitwasyon ng buhay, nasasabi mo yung kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Dahil alam mo na ang Diyos kumikilos sa iyo at pwedeng kumilos ang Diyos sa buhay ng ibang tao through you. At yan po yung nangyari sa mga disciples. Pinagbawalan sila. Pero ano po ang kanilang sagot? Sabi po ron, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging Him on a cross. So malino sa mga apostles. Ang point po rito, anong lesson na makikita natin? Sa dami-dami po ng mga hindrances na naranasan ng mga apostles, pinagbawalan sila. Pero anong sabi ni Peter? Masusundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Ito po isang napakagandang paalala sa atin, mga kapatid. Minsan dumarating tayo dun sa point na sino ba yung dapat kong sundin? Kung dumating yung point, mga kapatid, iba-iba po yung ating nararanasan sa buhay. Minsan ang nagiging hindrance natin para hindi natin masabi ang kabutihan ng Panginoon. Minsan yung mga tao pang nakapaligid sa atin. Halimbawa lang po hindi ko naman nilalahat, pero halimbawa lang. Marahil halimbawa, isa sa mahal mo sa buhay, hinahadlangan ka na sabihin ang kabutihan ng Diyos. Pinagbabawalan ka. Halimbawa, pinagbabawalan kang umattend sa church. Pinagbabawalan kang magbasa ng Bible. Pinagbabawalan ka na mag-pray. In short, ayaw nilang ituloy mo yung ginagawa mo para sa Diyos na alam mong makakatulong sa iyo. That is a challenge for us. Ano ang gagawin natin? Sila Peter, mali sa kanila. Hindi namin kayo susundin. Kahit ikulong nyo kami. Dahil malinaw sa amin na si Kristo naming pinapangaral ay buhay, makapangyarihan, at siya lang ang pwedeng magligtas sa tao. It will take courage and power that comes from God for us to share the goodness of Jesus. By our own strength, we cannot do that. Hindi po natin kayang sabihin ang kabutihan ng Diyos kung sa sarili lang po natin. That's the reason why we need to pray and ask God, Lord, strengthen me. Minsan trabaho natin ang nagiging hindrance. Minsan, marahil yung iba employer ang nagiging hindrance. Minsan ayaw tayong palabasin. Minsan ayaw tayong papuntahin sa mga churches na pwede tayong lumago sa pananampalataya. I encourage you, mga kapatid, kaibigan, tingnan natin ang kabutihan ng Diyos. Mas may magagawa ang Diyos kung susunod tayo sa Kanya kaysa sa mga bagay sa mundo na to. Imagine, kung ang Diyos ang sinusunod natin, ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na makapangyarihan, do you think may mga bagay na hindi mo kayang lampasan kung kasama mo ang Diyos sa iyong buhay? I think kaya mo pong labanan at lampasan anumang problema sa buhay. Dahil ang Diyos ay may magagawa sa iyo. Sa ating pagsunod. Sabi pa po ni Pedro, God exalted Him, si Jesus po, to His own right hand as Prince and Savior, that He might bring Israel to repentance and forgive their sins. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. And that's the promise, mga kapatid, mga kaibigan. Ang taong nagtitiwala sa Panginoong Hesus, naroon po, ayon sa salita ng Panginoon, ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, the Spirit of God always leads us. Siya yung mangunguna sa atin.
Sa mga bagay na nahihirapan tayo to make decision, mayroon pong Espiritu ng Diyos na siyang mangunguna sa atin, kagaya ng una sa mga apostles. Ang kailangan lang po is we should obey God in our lives. Sa puso natin, dapat nakikita ng Diyos, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Pero sa kabila ng mga struggle ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. And I believe the Spirit of God will strengthen you, kagaya ng kalakasan, the strength that they receive from the Lord. Kaya sabi ko po, the proclamation of the gospel of Jesus is a call that needs the response of believers to make it possible. I believe, mga kaibigan, mga kapatid, bawat isa po ay tinatawag ng Panginoon na sabihin yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao. At ito po ay magagawa natin kung tayo ay lalapit sa Kanya at hahayaan natin na siya ang maghari sa atin. Magagawa nating sabihin ang kabutihan ng Panginoon. Unang-una sa buhay natin ang mapasalamatan niya, at pangalawa ang masabi natin sa ating mga mahal sa buhay na mabuti ang Diyos. Pag binasa natin yung verse 33 to 40, mayroong pong isang tao na binanggit doon, ang pangalan niya is Gamaliel, isa sa Pharisee. Gamaliel convinced other Pharisees or leaders during the time to respect and honor the works of the apostle. Bakit po? Kasi pinaunawa ni Gamaliel, may mga tao nung panahon ng ating Panginoong Hesus, nung panahon ni Gamaliel, mga lead itong mga tao na to, may mga taong sumusunod sa kanila. Sabi ni Gamaliel, itong mga leader nila namatay, si Thaddeus and si Justus, namatay itong mga leader na. Ano nangyayari sa follower? They were dispersed, scattered, hindi na nagpatuloy. Pero itong mga ikinukulong nyo, ang sinusunod nila si Jesus, namatay. Pero Gamaliel po, pag binasa natin yung history ni Gamaliel, isa yan sa matalinong tao na naging teacher ni Paul, ni Apostle Paul. Siya ang nagpaunawa doon sa mga leader. Ang point po ni Gamaliel, sabi ron, therefore in the present case, I advise you, leave these men alone. Let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. Malinaw kay Gamaliel. Si Gamaliel po ay hindi po siya apostles. Hindi po siya follower ni Jesus. Isa lang siyang matalino na nag-aral ng kasulatan ni Moses. Pero pinaunawa niya sa mga teachers of the law, kung ang gawain itong mga tao na kinukulong nyo ay sa Diyos, kinakalaban nyo ang Diyos. Hindi yan titigil. And true enough, nakarating sa panahon natin ngayon. Ibig po sabihin, ang pangangaral nila Peter ay totoong sa Diyos. 2,000 years ago, nung ang Panginoong Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Yung pangangaral nila Peter nakarating sa atin. Can we imagine that? Totoo yung sinabi ni Gamaliel. Kung hindi yan sa Diyos, titigil yan. Marami po mga asosasyon, marami po mga grupo na ang kanilang sinusunod ay tao lang nung mamatay yung kanilang leader, nawala. Si Jesus, sinusunod po siya ng mga apostles. At ngayon, ang Panginoong Hesus po ang pinapakilala ko na siyang dapat nating sundin. Namatay siya, pero nagpapatuloy ang mga salita ng Diyos dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Yun ang katotohanan. At pag itutuloy po natin, His speech persuaded them. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak. Ayun na naman, mayroon na namang order. In the name of Jesus, and let them go. The apostles left the Sanhedrin, rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Na-imagine niyo po ba yung condition na to nila Peter? Ina-interrogate, nasa kulungan, pinagbawalan, wag na kayong mangaral patungkol kay Jesus. Sige,
makakaalis na kayo. Umalis po sila. They are rejoicing. At makikita po natin how they accept, diba, the will of God in their lives. Mga kapatid, ano yung lesson na pwede nating makita rito? Kung darating ang point sa ating buhay na may mga tao gusto kang pigilan na sabihin mo ang kabutihan ng Diyos, may advice, huwag mo pong hayaan na ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo ay hindi mo masabi, hindi mo ma-share. Dahil ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay po natin. Kaya ang ating key verse kanina, day after day in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Tuloy-tuloy sila sa kanilang pangangaral. Kaya sabi ko po, we can proclaim the gospel of Jesus unceasingly by living devotedly for Him. Walang makakahadlang sa tao na nagtiwala sa Panginoong Hesus, nag-devote ng oras ng panahon para sa Diyos na buhay, sa Diyos na tagapagligtas, at yan ay ang ating Panginoong Hesus. If you give your time to Him, if you give your life for Jesus, no one can stop you to share His goodness for your life. Bakit po? Kasi alam mo na ang Panginoong Hesus buhay at makapangyarihan. Malinaw sa iyo, kagaya ng naranasan nila Pedro, nila Saint Peter. When we devote their lives to Jesus, they offer their lives to the Lord, and they share the goodness and the good news of the Lord. Kaya yung tanong ko po kanina, how can we proclaim to the world, to the people, that Jesus alone is the Savior? I will give you 3 important things. Easy to remember, but for us to proclaim who Jesus is, that He is the Savior of the world, I want you to remember this. Number 1, that God became flesh. Jesus, being the God, became flesh. He is the God who became flesh. Malinaw po sa Biblia, malinaw sa salita ng Panginoon, sa pangaral nila Pedro, nila Paul, Jesus Christ, the Son of God, came into the world to reveal God's love. Unang tatandaan natin, ang Panginoong Hesus ay naging tao para ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangalawa po na gusto kong matandaan nyo, from the flesh to the cross. Sa pagiging tao ng Panginoong Hesus, namatay siya para sa atin. Jesus Christ died on Calvary for the redemption of humanity. Kung titingnan po natin, sa pagiging God or Son of God, naging tao ang Panginoong Hesus. Para saan? Para iligtas ka at ako. Can you imagine if you will personalize this? Tayo po ay mayroong kaluluwa at espiritu. Ang isa sa hindi lubos na naintindihan ng tao, kapag ka ang tao ay namatay, anong mangyayari sa ating kaluluwa at espiritu? Bakit nagkatawan-tao ang Panginoong Hesus? Bakit kinakailangan na siya ang mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang bawat tao na nilikha niya? Ang sino mang mananampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ang Panginoong Hesus ay napako sa krus para po tayo ay iligtas. At pangatlo na maganda nating tandaan, from death to resurrection. Jesus Christ resurrected to prove to us that He is the life and the giver of life. Ang tatlong bagay po na to, masasabi ko, is the most powerful knowledge that we can have. Why? Because this is about the plan of God. Una, ang magkaroon tayo ng idea na ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao. Pangalawa, na masabi natin sa sarili natin, Lord, kaya ka naging tao para iligtas mo ako. At pangatlo, na masabi natin sa sarili natin, Lord, nabuhay ka mula sa kamatayan para patunayan sa akin na mayroon din akong buhay na walang hanggan. That is our message. Kung may magtatanong sa atin, if we will speak about Jesus, tell them who Jesus is. He came from God. He became human for us to be saved. He resurrected to prove
that we have eternal life. If we have message, mga kapatid, we have the gospel of Christ. We can proclaim it continually because that is the gospel. Kaya sabi ko po, we can proclaim the gospel of Jesus unceasingly by living devotedly for Him. Kaya po my last advice, mga kapatid, is this. Let's speak about Jesus devotedly. Sabihin po natin kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Devotedly. Marahil, sabi ko nga kanina, nasa isip nyo ngayon, Pastor, hindi ko kaya. Dahil hindi ko alam, hindi ko nga maintindihan ang sarili ko kung sino si Jesus at kung paano ko siya sasabihin. I believe sa mga sandaling ito, ang Diyos nangungusap sa atin. He is alive, mga kapatid. Jesus is alive. He is seated at the right hand of the Father. He knows our past. He knows your condition right now. And He knows your future. Alam na alam niya kung anong pinanggalingan natin. Why? Because Jesus is our Creator. Nilikha niya tayo mula sa alabok, binigyan ng buhay na sinabi po ng Bible, when God breathed into His nostril, that's the life. That life will go back to God in His perfect time. The question, where is Jesus in our lives? Siya ba yung Panginoon natin na gusto nating ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga anak? Someday, kung tatanungin ka ng iyong mga anak, Mami, kumusta ang naging buhay mo sa Hong Kong? I hope na itong oras na to ay makapagbahagi po ako sa inyo ng isang katotohanan na dadalhin nyo habang kayo ay malakas at nabubuhay. Ang Panginoong Jesus lang ang tanging paraan para dalhin niya tayo sa presensya ng Ama. At ito ay kung pagtitiwalaan natin ang ating Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. God bless you po, mga kapatid.